So salamat kayo sa Ginoo na nakaabot ta diri kanan uban sa kadasig kusog nga gihatag sa Ginoo sa ato. Kitang tanan usahon na makadawatas panalangin sa Ginoo. Dili ka nang lumalabay lang na panalangin ba na makahatag kanatog lahutay sa pagpangalagad. Ang akong na pili nga topic karon mga kaigsunan, kini nga topic dili kaayo ni siya kanang i-touch kay naay mo ingon na kanang kuan man na, kanang negative man na. Pero kung imong basahon ang spirit of prophecy, ang gikalagutan gyud sa mga Israelites kaniadto kanang badlungon sila sa ilang mga sala, labi na ang katawan sa Ginoo. Ang mga propeta musaway sa sala sa mga tao, maglagot man ang katawan sa Ginoo. So ilang patyon ang propeta para wala nay magsigi og badlong. Unsa may mahitabo pag ingon didto kung walay pangitain ang katawan sa Ginoo mo unsa man malaglag. Proverbio 29 asa na 28 kung walay vision, if there is no vision, the people perish. Kung walay mo badlong sa bata, di ganin mo badlongon ang bata, unsa may mahitabo sa bata pag dako niya? Ang negatibo sa ato, positive sa Ginoo na. Karon makaingon siguro mo na negative ni, pero para sa Ginoo, positive ni siya. The heart of Judas. Unsa may gingon sa Biblia may tungod sa heart. Sumala sa Jeremiah 17 versikulo 9 o 10. Ang kasing-kasing ay pinaka deceitful in above all things. Ang kasing-kasing malimbungon sa tanang butang. Ingon ni Haring David, Ginoo, bag-uha, tagay kog bag-ong kasing-kasing. Nganong makaingon man si David na, Ginoo, tagay kog bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu sa sulod nako. Ngano man, nahibalo man si David na ang iyang kasing-kasing ugaw. Unsay gingon sa Biblia? Sa Marcos o naman sa Mateo? Unsay gingon? Kung unsa gani ang tuwa sa atong kasing-kasing, Mateo 12, versikulo 34. O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? Maabay tao nga na dautan na makasultig maayong butang? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Karon, ang atong tunan, the heart of Judas. Unsa may kasing-kasing ni Judas. Nganong gipili man nila ko nga topic nga atong tunan unsa si Judas kay kung unsa ang sa iyang kasing-kasing mao gihapon ang iyang buhaton. Bisan unsaon natong tago kung unsa gyud sulod sa atong kasing-kasing. Mupadayag na sa atong naong na gani tawo nga sige pagdaot nimo, sige kasuko nimo, di gyud na katan-aw si mong naong, di na siya ka diretso ba? Wala na siya. Bad sabat ana. Na gani uban na likay-likayan ka. Wow, dito na kay tabo gid na sa ako na pag mosulod ko si bad, magawas siya. Kung magawas ko mosulod siya. Kung magkilamanuhay na, mana dayon. Bad na, no? The heart of Judas. Aong gi-search ba sa kuan sa Facebook, kuna ba'y tao nga panganlan og Judas ba? Namoy nakaila na ang pangalan Judas? No ano? Ha? Jude na Jude. Pero Judas murag alangawa siguro inahan makahunaw na odong imong pangalan Judas. Wala no? English lang na Okay? Unsa may tan-aw sa mga tao kang Judas?
iyang kasing-kasing wala makita sa mga tao. Pero ang tao mo tan-aw kang Judas mauni sa Desire of Ages. The disciples were anxious that Judas should become one of their numbers. Gusto sa mga disipulo nga si Judas usa sa 12. Gusto nila kay kini di ayong si Judas daghan ni siya yung mga talent. Gusto gyud nila na mamembro siya gyud didto. Kinsa may gusto? Ang iyang mga kauban. Gusto nila na si Judas mapabilang sa isa sa mga disipulo ni Kristo. He has of commanding appearance, a man of keen discernment. Kining discernment wa ba ni sa ato tanan? Ang discernment gift na siya. And executive ability. And they commanded him to Jesus as one who would greatly assist him to his work. Oh. Gusto nila na ma-appeal si Judas dito, kay daghan kay talent si Judas, gusto niya na ang iyang talent, gusto sa uban na ang talent ni Judas magamit sa buluhaton sa Ginoo. Karon, unsa man pod ang hunahuna ni Judas, kay ang tao nagunahuna kang Judas na muni siya. Gifted ni. Si Judas, unsa may hunahuna niya? What did Judas think himself? Judas regarded himself as the capable one. Unsay tan-aw ni Judas sa iyang kagalingon? Capable siya. Who could not be overreached. In his own estimation, he was an honor of the cause, and as such always represented himself. Okay, kung tan-aw ganin mo sa iyong kagalingon na, kana, sayon man na, kaya man na nako. Dali ra man ang mag-elder. Nay mo na tao daw ana. Sayon ra man ang magpastor. Sayon ra man ang magwali. Ana. So, iya gyud kung tao ang ana ang pagunahuna, syempre, parminti gyud niya i-represent ang iyang kaugalingon. Unsa pa? Si Judas, tungod kay naa siya yung nahuna na mas kuan gyud ko, mas bright gyud ko ani nila. Ana. Kadtong na ay miduol sa Ginoo na dato, naingon ang dato na Ginoo, unsa may buhaton nako na makasulod ko sa ginharian? Gusto ko muuban ko nimo. Nay mga Parisiyo, Ginoo muuban ko nimo bisan asa kamo adto. Unsa may gingon sa Ginoo? Wa siya mingon na dali uban kay dato man ka. Sa kadtong panahon na dismaya man tong dato. Mitalikod ang dato, milakaw masulubon. Unsa may hunahuna ni Judas sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo? His principles and methods would differ somewhat from Christ, but in these things he thought himself wiser than Christ. Unsay hunahuna ni Judas? Mas bright pa siya. Siya siguro unsa man ni Ginoong Hesukristo. Magpamembro siya mga dato. Daghan na sa Biblia na ingon ang leader na ingon na Ginoo muuban ko nimo bisasa ka. Wa gi pauban sa Ginoo. Kadtong dato ingon Ginoo, hala uli baligya tanan, ipanghatag tapos balik diri. Wa na kuan ba? Mura og nasubo. Si Judas wa siya makauyon nganuman kay kung kadtong dato mamembro pa lang gyud unta to, dako og ikapulo to. Ana. Ang katong panahon na gihunahuna ni Judas sa iyang kaugalingon, mas bright pa siya kang Ginoong Hesus. Kuyawa na, no? Muna'y pagtanaw ni Judas sa iyang kaugalingon. Ang karakter ni Judas, Judas had excellent talents that if used for good, he would have been a great blessings for the infant Christian church. Karon, gipili ba si Judas sa Ginoo? Gipili ba siya? Ingon gani, Jesus never invite him to be his apostle. Wala siya gi-invite sa Ginoo na mahimo siyang apostle. Judas offered himself. Kadtong nag-ordina ang Ginoo nga pulog duha, wa siya gikuan sa Ginoo. Gikuan niya yung galingon ba? Judas offered himself and Jesus did not reject him, but rather gave him a place among the disciples. Nganong wala man niya gi-reject, ingon ang smart prophecy, gitagaan niya o gigayon. Kay balo na gud si Jesus Christ.
Gusto sa Ginoo na tagaan kag pribilehiyo na bisan nakabasa siya sa kasing-kasing ni Judas, gusto sa paghapon sa Ginoo na naaghapon siya ay paglaom gaya sa atong gitun-an, but rather gave him a place among the disciples. Mauna siya. He enjoy wonderful opportunities to learn from Jesus and to develop a symmetrical character. Judas was attracted to the beautiful character of Jesus and he loved the Master. He had a desire to be like Jesus. Gusto ni Judas na mapareha gihapon. Si Judas, sumala diri sa mabasa, si Judas nakakita siya sa mga giayo sa Ginoo, sa mga pagpakaon sa Ginoo sa multitude. Si Judas nakakita siya sa pag-resurrect sa Ginoo sa mga patay. Si Judas nakakita siya nga gi-reject ang Ginoong Hesukristo. Nakit-an gyud ni Judas bisan pa paglakaw sa Ginoo didto sa tubig. Bisan pa sa pagpahunong niya sa bagyo, kit-an to tanan ni Judas. Kit-an to niya tanan. Oo. Kita gani wa kita. No. Kini Judas kita ni. Pero unsa may motibo ni Judas pag gi-offer niya ang kagalingon na mausa sa membro, tapos unsa may motibo ni Judas? Judas believed Jesus to be a Messiah, and by joining the apostles, he hoped to secure a high position in the kingdom of God. Misulod ay siya dito, gusto niya mamembro sa 12 disciples, nag-hope siya na ma-secure ang high position in the kingdom, new kingdom. This hope Jesus designed to cut off by the statement of his poverty. But he was more eager for position, for rank, and wealth, so selfish in his plans. So muni kinaiya ni motibo ni Judas, musulod siya sa usa ka grupo, gusto niya taas iyang posisyon. Mangandoy gyud na siya sa mga posisyon. Sabi no? Naagyod sa una na. Di gyud na siya papuli. Makalingkod na gani diha. Idols man ang tawag diha. Ang idols, mga butang, posisyon, o kayamanan, na. No gani gingo na, nganong wala naman unta na isweldo pagka-elder, nganong daghan may mag-ilog sa pagka-elder, nganong daghan may mag-away, posisyon elder. Wa ba isweldo ang elder? Daghay nagunta na anak. So karon, ang kinabuhi ni Judas, sumala si Desire of Ages. The history of Judas presents the sad ending of a life that might have been honored of God. Had Judas died before the last journey to Jerusalem, he would have been regarded as a man worthy of a place among the 12. Ang kinabuhi ni Judas, wala gyoy kanang maayo nga katapusan. Maliban na di ba, gibaligya niya ang Ginoo, gibaligya niya ang kaluwasan, gibaylo niya dito sa kwarta. Nagkuan na si Judas, no? Nagpatiwakal. Unsa man ang idols ni Judas? Ang idols niya, the 30 pieces of silver, the price of a slave. He sold the Lord of glory to ignominy and death. Judas had naturally a strong love for money. Tungod sa paghigugma niya sa kwarta, lahi man ang alat og money, sa love of money. Ang tao, walay problema kung daghan kay kwarta. Ang problema lang kanang love nimo ang kwarta. Kay kung love gani nimo ang kwarta, wa gyud kay pilion bisan igsuon, bisan ginikanan, bisan unsa pa na amigo. Basta love of money, mao na siya mga kaigsunan. Munay kinaiya ni Judas. Nganong gipili man ako na ang story ni Judas, naman ang story ni Pedro, isa pa Joseph, David, kinsa man daghan. Nganong kang Judas magyud atong itapik karon.
The history of Judas is given as a representation of the history of some who will be in the church till the close of this earth's history. So ang historia o kasaysayan ni Judas naghatag kanato og representasyon sa kasaysayan na naa gihapon sa atong iglesia hangtod sa katapusan sa kasaysayan sa kalibutan. Naa gihapoy mga Judas. Dili tagaran sa pangalan sa Judas, pero sa iyang karakter Judas. Kasi gingon, naa sa church hantod sa katapusan sa kasaysayan sa kalibutan na Judas. There are more than one Judas among the professed followers of Christ. They are to be found in every country, in every church. Basa na diyo. Sa matag country o sa matag iglesia. Every church na ay more than one Judas. No? Kagaya ng atong manggibanggit. Kay balo batas atong kaugalingon. No? There are today those who have acted as did Judas. Every opportunity has been given them to hear the word of truth and to be sanctified through it, but they refuse to eat the bread of life. Ang matago sa kanato na agyoy kahigayunan nga unsa man makabatik tas pulong sa kamaturan og mabalaan taani. Ngunit kini si Judas nagdumili sa pagkaon sa tinapay sa kinabuhi na mao ang Ginoong Kristo. Sapa, all of us are at the risk of committing the same serious mistakes as he did and losing our eternal salvation as a result. The life of Judas teaches us very important lessons. Ang kinabuhi ni Judas nagtudlo kanato sa pinaka-importante nga mga leksyon. Di ka musugot na pangalan nato Judas, pero pinaagis mga buhat nato og sa atong karakter, nagpadayag ta, nakita di ay ito. No? So, ato gining tun-an, titingalig na develop ang atong kinaiya sa kinaiya ni Judas. By God's grace, we should avoid his wrong attitudes and overcome our serious defects of character. And since that, if kept in our heart and life, could be a fatal hindrance to our eternal salvation. Ang word fatal, unsay buot pasabot sa fatal? Ha? Bugat na gyud, no? Fatal hindrance to our eternal salvation. Anong gitun-an nato ni? Kay ngano man kini nga defects, serious defects sa karakter ug sa kasalanan sa kinabuhi ni Judas, sa kasing-kasing ug kinabuhi ni Judas could be a fatal hindrance to our eternal salvation. Mahimo day siyang babag sa atong kaluwasan, mautoy naging babag sa pagpangalagad ni Judas sa iyang panahon. Ang kinabuhi ni Judas nagtudlo kanato sa pinaka-importante nga leksyon niyaning kautuhon. How do we behave like Judas? Sa unsang pamaagi ta? Pareha kang Judas. Gibaligya atong kung atong ibaligya ang giatong Ginoo. Sa unsa kang pamaagi kung ibaylo nato ang Ginoo sa mga butang, adi ko mo simbaron mura magsakit akong ulo. Medyo ba medyo sa Manila parang sakit ulo ka. Para murag lain akong paminaw karon. Magpilaw pag sa Biyernes ako nagpilaw ko kay ang akong topic taon lisod man ang makalitan ta. Sunod gibetray ta, magdumili ba? Pag betray man to, dili ka sa eskwelahan, sa trabaho, di ka magsulti na Adventist ka, di ka mo barog sa imong pagka 70 Adventist kay wala kay nakakita, nagbetray gihapon to. Selfish, di mo unong unrepentant.
rebellious, unsa pa? Mangawat. Ang pagkawat dili lang nas kwarta. Pagpangawat sa panahon sa Sabado, imbis na magampo, imo pagyud ibabad sa social media. Kining pagpangawat sa oras, kadalasan wa nato ni mabantay ba. Imbis na mo ni ang 8 ka oras pagtrabaho, 8 ka oras pagtulog, ang 8 ka oras gikarga gihapon nato sa atong kaugalingon. Kana. So, mauna naparihata kang Judas. A religion fraud. The case of Judas has been represented to me as a lesson for all. Judas was with Christ through the entire period of the Savior's public ministry. Kauban yun si Judas? Unsa maning fraud? Ha? Mauna nga atong gitun-an sa lesson, ang mga pagpanloko man sa taga. Unsa mas Bisaya? Pangilad ba? Ngilad. Naa siya after, na siya motives. Sulod ko ani. Kay kuan mo na. So, mao gan gitugot sa Ginoo ang persecution para mga hypocrisy, mga panluloko sa church mawala. Kadtong gihisgutan sa atong lesson, na mawala ang mga hypocrites. Kay nga naman, di man ka mangilad nanto kay moingon ka Kristiyano ka, putdan magkagulo. Ay masayang imong kinabuhi. Kay ang Kristiyano, putdan man sa panahon sa atong gitun-an ganina, sumubo gyud ang panahon. Mao na siya. Ingon diri, he did not bring the religion of Christ into his life. How many today are like Judas, betraying their Lord? Those who follow these honest practices in business. Ala, pilan diri ang business. Sacrifice Christ for gain and reveal a wisdom that is after Satan's order. Unsa pa? Judas, such as a high esteem of himself, that he considered the others' disciples as inferior. Unsay tan-aw niya? Ha? Inferior? Unsay tan-aw niya sa iyang kauban ng mga disipulo? Ubos ra. Tan-aw niya. Ang tan-aw niya siyang kaugalingon, capable. Ang tanaw niya siya makauban, ubos ra gyud ang iyang tanaw. Kung ubos ang imong tanaw sa imong sikataw, ang tanaw nimo sa imong galingon taas. Unya ang magpataas, paubos niya sa Ginoo. So are the many in the church today like Judas. Mao na ang golden rule, imo gyud tanaw ng imong sikataw na mas maayo siya kay kanimo. Kay kung ang tanaw nimo sa tawo ubos, mataas gyud ang imong tan-aw sa imong kaugalingon. They think that they are the only ones who can do things better and that without them, nothing can be done properly. Kung wala ko diha, gyud na ma-successful. Kay daghan ko'y maayong mga idea. Ana man na. They are always ready to impose their opinions upon others. Kuan gyud siya. Nagay siya yung mga opinion yun na usahay ra ba bisan og kuan di lang gani kuan ang atong opinion masilo na ta. So unsa pa? Judas was constantly planning to benefit self. In this, he represent a large class of professed Christians of today. Ang iya na mga plano, parmintig yun na makabenefit siya sa iyang kugalingon. O ingon diri, in this, he represents a large class of professed Christians of today. Daghan kaayo nga pareha gyud ana. We are in the same danger as was Judas of being outside of Christ, the sports of Satan's temptation. So mo na siya. So diri na ta sa gitawag nga kung summary. Love of money. Eskutan na to ni. Ang love of money, 1 Timoteo 6:10, the love of money is the root of all evil. How many today
are like Judas betraying their Lord. Muna siya sa Signs of the Times, mabasa na siya. February 19. Okay. Dirita. Summary. Pag summary, mahuman na yun eh. Okay. First, let us summarize the corrupt attitude that caused Judas to be defeated by Satan in such a way that his case finally resulted in eternal loss. Self-sufficiency. Judas had strong confidence in himself. Sufficiency. He paid his selfishness by avoiding submitting himself to Christ and his example of self-denial. Unsa day si Judas? Siya selfish. Sunod, he was a dishonest man and kept his condition untouched by Christ by refusing to accept any correction of his character. Magpakorek ba ang self-sufficiency? Ha? Kabaylo na ko anak, Brad. Kay balo naman ko anak. Ang kana nga tao, di gyud na nimo, di gyud nagpadawat og correction. Unsa pa siya? He was revengeful. Unsa pa? He developed a high opinion about himself and despised the characterize others, even Christ. Unsa pa? He had a deep love of money. He was covetous for both wealth and position. Inspiration declares that the most offensive sins before God are pride, selfish, and covetousness. Ikalas, he thought himself wiser than even Christ. Kita man luluwas, Creator, mas bright ka pa kang Kristo, na makabasa ang Ginoo sa kasing-kasing, pero kana nakakita siya mga himala ang gibuhat sa Ginoo, buhig patay, usa pa na diha. Pero mabutang pagyapon sa imong hunahuna, nga mas kamao ka pa sa Ginoo. Nabasa gani sa Ginoo ang karon. After Judas fatal role in the betrayal of Jesus and selling him for 30 pieces of silver, the price of a slave. So, mauna siya. Karon, last. Is there a remedy for all these serious defects? Naabay remedy? Ano may tambal? Ani nga mga depekto? Na ako magpatambal pod. Ngayon ang cancer. Dok, kanang maayo pa ba ning cancer nako? Ingon ang doktor, maayo gud ang cancer, sister. Pero ang tag-iyas cancer dili na. Ang cancer na sakit maayo, pero ang tag-iyas sa cancer di na maayo. Kay mas kamao pa man sa doktor. Ang kini nga mga depekto na maayo pa ba ni? Maayo pa kung magpaayo ta sa Ginoo. Yes. There is a remedy for all these serious defects. Asa mabasa? Sa Desire of Ages 645. Pero, nagpaayo ba si Judas? The only remedy of healing this sin-sick soul would have been a total surrender of his life to the control of Christ. But here was the most serious difficulty. Judas did not come to the point of surrendering himself fully to Christ. He did not give up his worldly ambition or his love of money while he accepted the position of a minister of Christ. He did not bring himself under the divine molding. He felt that he could retain his own judgment and opinions, and he cultivate a disposition to criticize and accuse. No na siya. Naay kasulbaran kaayuhan sa tanan ng mga seryosong defect sa atong karakter. The only remedy of healing this sin-sick of soul would have been a total surrender of his life to control of Christ, to the control of Christ. So si Judas di ay sumala sa Desire of Ages, wala siya mihatag higayon sa Ginoo
nga mo surrender siya sa iyang kugalingon, kinatibukan dito sa iyang manluluwas na moray makaayo. Siya ra gyud. So mao na siya mga kigsunan na kanang nganong gitun-an nato ni tungod kay tingali mapariha ta ani na mo ni siya ang gitawag fatal hindrance sa atong eternal salvation. Mao na siya na mailag yun nato kung sa ang karakter ni Judas. Ang karakter ni Judas daghan, selfish, pride, love money, o sa paniha. Ang tanaw niya siyang kung iyang mga kauban, ubos ra. O kung wala siya, failure. Una-una niya, dili ni mag-successful kay wala man ko. Di man ko nila ilik, tapos wala man ko nila appeal. So, mga igsoon, mao na siya ang atong pagtuon karon na gikuan ang atong title ay The Heart of Judas. So atong iyampo na kini nga mga karakter nga napanunod nato na nabugnas sa sala ato ni siyang iampo sa Ginoo na kini nga kasing-kasing na adunay kapariha sa kasing-kasing ni Judas ay mapariha sa kasing-kasing sa Ginoo. Namo na siya gingon na create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. O katapusan Ezekiel 36, o bag-uhon ko ang inyong batuon nga kasing-kasing. Asa na siya mabasa? Ezekiel 36, ingon diha, bag-uhon o tagaan ko kamog bag-ong kasing-kasing sa sulod ninyo. O kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing sa sulod ninyo og alisdan ko kanig unod nga kasing-kasing nga mubati, no? Unod na makasabot. So mo ni siya. Kini dieng kasing-kasing ni Judas bato ni. So karon wa pa gyud makataas og kamot na ang atong kasing-kasing karon na alisdan na. So salamat sa higayon. O sa atong pagtuon, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Ang ating balaan, anak astulos dasang sa kaglitan uman, ako ng palipay, mga liin, imang Diyosa ang imang katawhan, nga lang ipapahulad, aron sa pagsimba kanimo sa Espiritu sa mga turan, ug labaw sa ng salamat sa mga mensahe, pinagitong mga pulong, amahan, mga gidala sa mga sakaragat, hinaot ang Ginoo, kini nagpakinundog sa mata ko sa kanamo. Isang sa among pagka-Kristiyano naman, dili kapugnan mong patigbabaw ang among tawhanong kiniya. Ginoo, kami naghangyo, di pa mong tingali o naintanan, mapamalikaw mababalik. Kalimo Ginoo, kuhaa ang mga kinaiya nga supak sa imong kabubuton. Tagai kami kanunay sa malumong kasing-kasing o puno sa gugma sa pagtuman sa imong kasuguan o sa pagpadayon sa suportad sa imong buhaton o Diyos. Huwag magigimay mo sa among kagulingon. Sa tanang pasiyakit, kalipay, kalistanan, tanan, among itugyan diha kanimo kay nasayop kami na ikaw ang Diyos na labing gamahanan, tag-iya hasta ng butang. Sa mga naghanyo lamang kami kanimo, amahan, napa kami may kaigsunan, nga nagmaluyaw sa pagpangalagad, nami kaigsunan sa kabatanhon na sa hospital, nag-anto sa karpian, amahan, kung naot punta, imo siyang gaon, imo siyang ayun, sa iyang sakit, imo nang sa alabit po sa akong pamilya, Ginoo, nangandoy ako nung nag-iusap kami sa pagsimba ng adlaw, balaan, apan, naay babag amahan, tungod lang sa pagpanalpaho, wag may mo, tugi ka na'y bahala, Lord, ako nitugyan ka, mo, unta sa imo niyang pagpadayag, walay mawala sa tibok ng mga katawan na nagabantay, o nagatuman sa imong kasubuan. Palihog Ginoo, imong yung mo namong pag-ampo, kung imo kami baguon, ang mga pulong nga among napataynugan, kami nagano, palihog, isot kini kanungay, sa among naon kasing-kasing, aron mahimo among gabayan sa matag adlaw, mga kami magaginabi, uyon sa imong kabubuton. Kasi dua kami sa among mga sala, diya lamang sa ngalan ni Jesus among manluluwas. Amen.